Next to interpolate is our Deputy Majority Leader and former Secretary of DSWD, Erwin Tulfo. Thank you, Madam Chair. Una po sa lahat, nais ko pong pasalamatan si Secretary Rex Gatchalian na sinundan po at pinagpatuloy po yung mga naumpisahan po upon the instruction of the President Ferdinand Marcos Jr. na reviewin po yung 4Ps dahil yun na rin po yung clamor back then ng mga tao na i-delist yung mga hindi nararapat doon. So I really thank you, Secretary, for doing that and continue to clean up the list. Matanong ko lamang po, at saka isa pa po, Madam Chair, sususugan ko lang po yung request ng mga kasamahan ko rito na dagdagan. Actually, ako po hindi ho dagdagan eh. Ang hihingin ko po sana ay dapat lakihan pa po ng Department of Budget and Management, but it definitely is beyond our control. Kulang na kulang po sa tingin ko ang budget na hinihingi po ng DSWD. Alam ko ho ito, Madam Chair, dahil I became a secretary at napakahirap pong kumilos kung kulang ho ang budget. And they are doing their very best. I know that from the secretary to the undersecretaries, regional directors. Hirap po eh. Kailangan pong ibababa ng mga AICs, lalo na pag may kalamidad. Kailangan po ng mga sustainable livelihood. Ngayon, meron po tayong AKAP. It is not enough, Madam Chair. So, may I ask the Secretary now, Mr. Secretary, nag-request po ba kayo ng capital outlay para dito sa 2025 budget para po sa construction po ng mga facilities like the juvenile, homeless at saka sa mga seniors, Mr. Secretary? Madam Chair. Madam Chair, we did. Your Honor, we submitted additional infrastructure requests for care facilities and other essential facilities. We can submit to the committee the list. Unfortunately, hindi ho tayo napagbigyan. Hindi ho tayo napagbigyan doon sa mga listing natin. Pero isasubmit pa rin ho namin. Baka matulungan ho tayo ng committee. All right. Maraming salamat. Madam Chair, my next question is dito po sa kapapasalang na Expanded Solo Parent Act. Nagkakaproblema dito, Madam Chair, yung sinasabing allowance ng mga solo parent. Alam ko pong hindi po trabaho ng DSWD, ito po ay nasa LGU. Pero ang nagiging problema ngayon, Madam Chair, hindi po na ibibigay ang allowance ng mga solo parent kasi yung mga solo parent na nasa 5th and 6th class municipalities, walang pera yung munisipyo, kaya hindi po na ibibigay yung kanilang allowance religiously monthly. Nasa batas, Madam Chair, it should be monthly 1,000 pesos para po doon sa mga qualified solo parent. Hindi po nagagawa yan kahit na po dito sa Metro Manila, nakatira sa NCR, every other month ang bigay sa mga solo parent. Ang iba naman kalahati lang, 500 pesos. Ang tanong ko po, Madam Chair, aside dito po sa pamibigay ng allowance, Madam Chair, tinutulungan po ba ang DSWD, ng DILG, ng DTI, ng DA, para matugunan yung mga benepisyo ng mga solo parent natin tulad po ng mga discounts sa grocery store? Hindi ko po alam kung inaprubahan na po ng DTI yan, ng BIR, tulad po ng mga discounts sa mga bata, sa mga gatas na bibilhin para sa mga anak lang. Are these agencies helping the DSWD, Madam Chair? Madam Chair, Your Honor, that's a very good question. Based on the last na panayam namin kay Congressman Secretary Tulfo, napangako namin na ipapublish namin, tutulungan namin ilathala yung listahan ng mga benepisyo ng iba't ibang department para madali sa ating mga solo parents. Unfortunately, we commissioned a couple of technical working groups with the different departments. May mga departamento na nag-submit, katulad ng DOLE, TESDA. Yan ho nag-submit sa amin at kasama na yan sa pinublish namin. Pero may mga ibang departamento ho, kahit na anong sulat ho namin, anong instiga namin, hindi pa rin ho bumabalik. If I don't want to single out, pero we will continue to follow up with the Department of Health. We will continue to follow up with the Department of Trade and Industry. We will also make sure po na ma-follow up namin sa PhilHealth yung mga karagdagang benepisyo. Meron na ho kaming na-publish together with the other departments, pero we will continue to paulit-ulit namin kukulitin para makuha namin pa yung iba. Madam Chair, hindi na po kailangan ng Secretary na kulitin po ito. Tayo na po mangungulit dahil dadaan po sila sa budget hearing.
bawasan na lang po natin yung mga budget ng mga walang kwentang ahensya na ito dahil ayaw pong tulungan ng DSWD. Kailangan na po ito, Madam Chair. Almost 2 years na po na ipasa natin, na pirmahan ng Pangulo yung Solo Parent Act, pero hindi po kumikilos. Hindi naman ho kasalanan ng DSWD. Madam Chair, my last 2 questions, Madam Chair. Doon po sa peace and order, kasi nasa sa ilalim din po ng DSWD yan, yung mga rebel returnees, surrenderies. Kumusta na po ito, Madam Chair? Naabot na po ba yung target dahil marami po tayo surrenderies? Kumusta na ho sila? Naibigay po ba yung mga pangangailangan dahil yan po ay under din po sa DSWD, Madam Chair? Madam Chair, una po sa lahat, tuloy-tuloy po yung payout ho namin na sa mga rebel returnees. Ang nangyayari po, alam ni Congressman Huto, based on the targets identified by OPAPRU, when they give it to us, we disperse. Madam Chair, pero sa isang hearing sa Senado, na-point out namin na may gap doon sa mekanismo, walang nagki-case manage. Pagtapos bayaran, because contract of service yung mga empleyado namin, pag end of contract, wala nang sumusubaybay doon sa mga nabayaran. So hindi na natin alam kung naging produktibong mamamayan na ba sila, bumalik ba ulit sa armed conflict. So ang good news po namin, nakipag-usap kami sa DBM at this budget season, binigyan ho tayo ng allocation na 500 million to jumpstart our regional program management office for the inclusive and sustainable peace cluster ni Undersecretary Tanusay. Ano ho ang mandato nitong mga gagawin nating regional offices? Papilot ho natin siya sa mga BARM areas para ho masigurado natin yung mga na-decommission, yung mga nabayaran na, nasusubaybayan. Kasi ang takot ho natin, ang pangamba ho natin, hindi na namin nalalaman kung ano nangyari sa kanila pagtapos nilang mabayaran. But for the first time in our budget history, meron na ho tayong provision to jumpstart 3 regional project management office for case management. Ilang social worker yun? We are planning to get 400 social workers for exclusively to do case management for the rebel ex-combatant returnees. Madam Chair, my last question is, tatanungin ko po sana yung budget kung itong kasama sa budget nila ngayon, ang pagbabayad sa mga backlog para doon sa mga seniors na hindi pa po nakakatanggap ng pension, Madam Chair. Pero since binawasan na po ng DBM ng 7-18 billion, automatiko siguro, di nila kayang bayaran yon. The thing is, I would just like to say, maraming salamat po, Department of Social Welfare, for doing your job despite the fact na napakahirap po kumilos ng kulang ang budget. So, saludo po ako, hindi lang po kay Secretary, kundi sa lahat po ng miyembro ng DSWD. Maraming salamat po. I know DSWD is in good hands. Thank you po. Maraming salamat, Your Honor, and we'll continue to strive to carry on yung mga reforma na sinimulan po nyo. Maraming salamat, Congressman Tulfo.